Dito sa K&BK ay mayroon tayong kwentong tinanggal o pinatanggal ng isang taong nagsabing siya ay ginamit lang ng story sender. Hindi siya ang sumulat at hiniling niya sa akin na pakitanggal ang kwento sapagkat ito ay paninirang puri. May mga totoo tungkol sa kwento ko pero hindi lahat ay totoo. At yung mga pictures na kanyang sinend ay parang kinuha lang siguro sa Facebook page ng totoong may-ari. Kaya tinanggal natin. Obligado pa rin mga kakwento kaabang kahugot ang mag-send ng picture sa akin bilang paraan lang ba para malaman ko kung anong itsura mo, kung ikaw ay totoo. But apparently, hindi naman ito effective dahil madali lang palang kumuha ng picture sa kung saan sang Facebook at sabihin mong ako yan. Itong mensahe ng kaibigan natin ang pagpapatunay na pwedeng ang dayain, ano. Pwedeng magkunwaring ikaw, pero hindi naman pala ikaw. Kaya tinanggal na natin. Inuobliga ko pa rin kayo, mga kakwentong nagbabalak na mag-send na kanilang kwento na isend sa akin ang inyong mga pictures at Facebook page, pero hindi ko ilalathala, hindi ko ipapublish kung ayaw ninyo. Okay? At ngayon ay ang kwento ng kakwento natin si Lyndon ang ating tampok ngayong araw na ito. Siya ay nagpadala ng kanyang kwento noong 2021 sa Relasyon TV pa noon. Nasa link sa ibaba kung nais niyong mapakinggan ang unang bahagi o yung unang pagkakataong sumulat sa atin si Lyndon. Samantala, bago tayo magpatuloy sa ating kwento ay paki-follow muna ito ang ating Facebook page. Maraming salamat sa mga naka-follow na. At narito na ang kwentong hatid ng K&BK Kwento ng Buhay Ko. Dear Kakwento, July 2021, mahigit 4 na taon na ang nakararaan nung makilala ko ang babaeng hindi mabigkas ng tama ang kanyang sariling pangalan. Siya, si Lely. Over a year later, noong September 2022, nag-process kami ng papeles namin para sa aming kasal ni Lely at noon ko lang nakita ang spelling ng kanyang pangalan. L-Y-L-Y pala. Diyos ko pong mahabagin, Lily pala. Ngayon ay may 2-year-old son na kami na pinangalanan naming Leonard. Pero ang bigkas niya ay Leonard. Yes, kakwento, Bisaya ang misis kong si Lely. Ang babaeng nagpabago sa akin at siyang kahulugan ng saya at ligaya para sa akin ngayon. Siya din ang nagturo sa akin kung paano magkaroon ng mga pangarap na mas makabuluhan. Kahit siguro medyo matagal pa bago matupad ang mga pangarap na ito, ang mahalaga ay ang ngayon. At gaya nga ng aking nasabi, si Lely ang kahulugan ng saya at ligaya para sa akin ngayon. Saya dahil hanggang ngayon, kahit 4 na taon na kami nagsasama ay halos araw-araw pa rin niya akong napapatawa. Ligaya dahil hindi pa rin ako nagsasawa sa kanyang angking kagandahan at alindog. Sexy pa rin siya kahit nanganak na siya. At pagdating sa kama, langit lagi ang hatid niya. Kung hindi ako nagkakamali, Kuya Bono, ay buwan ng Marso noong taong 2021 nung mabasa mo ang aking maikling kwento. Nung buwang ding yun ay narinig ko kay Lola ang salitang, "Ano kaya kung pasyalan natin ang nanay mo para naman makalibot tayo sa Visayas?"
Hindi mahilig magbiro si Lola Celi Kuya Bono at ang kanyang simpleng mungkahi ay nangyari nga. Ang dati pa naming planong magbarko ay nabago din dahil mas pinili na lang ni Lola ang mag-eroplano. At pareho naming first time noon ang makasakay sa eroplano na siyang nagdala sa amin sa probinsya ng Aklan. Katabi ng siyudad ng Kalibo ang bayan ng Numancia. Taga roon si Tito Jack na pangalawang asawa ni Nanay. Mayroon silang maayos na tahanan sa barangay ng Camansi Norte at si Tito Jack, bagay sa kanya ang pangalan niya sapagkat siya ay literal na Jack of all trades. Dahil sa dami ng trabahong kaya niyang gawin, kaya naman, yes, okay naman ang buhay nila ni Nanay. Kasama ang 3 kapatid ko sa ina na puro babae, kaya kaagad ko rin silang naging ka-close kahit na may konting language barrier kami noon dahil ang salita nila ay Aklanon. Mahirap aralin ang kanilang salita, lalo na sa pronunciation o pagbigkas dahil ang pinagbulan daw ng tunog ng pagbigkas nila ay sa isang dato noon na bingot o gusing sa Ilocano na siyang salita ng tatay at lola Celi ko, Ilocano. So imagine nyo na lang ang tunog ng salita ng isang bingot. Yun nga lang pagbigkas sa mismong word na Aklanon ay hindi talaga tunog la, kundi parang may konting ra. Ay, nakakalito. Pero naging joke ko noon sa mga bagong kaibigan ko sa Camansi Norte ang pagsasabing ako ay Aklanon dahil ako ay isang akla, bakla. Tinatawanan lang nila ako noon pero isang araw sa tabi ng dagat ng Camansi Beach ay namataan ko ang isang lalaking kaagad kong nagustuhan. Kagad ko ring tinanong kay Shaira ang pangalan ng lalaking yon na naka-shorts lang, walang damit pang itaas kaya't lantad ang magandang hubog ng kanyang katawan, lalo na ang kanyang tiyan at dibdib. Si Kirin yan, sagot ni Shaira. Si Shaira ay panganay na anak ni Nanay kay Tito Jack. 15 na siya noon. Sumunod sa kanya si Jalina, 13 at bunso nila si Beckwang na noon ay 11 years old naman. Boyfriend yan ni Ate Lely. Dugtong pa ni Shaira. Sino naman si Lely? Tanong ko naman. Kapitbahay namin, pero nakikitira lang siya sa tita niya. Maganda yun Kuya Lindon. Mas maganda sa akin? Biro ko pang tanong kay Shaira at ewan ko kung biniro lang din ako ng half-sister ko sa kanyang sagot na, bakit maganda ka ba? Bayot ka naman. Oy Shaira, huwag mong tinatawag na bayot ha. Mas gusto pang tawagin mo na lang akong Aklanon dahil ako ay isang akla. Yes, Kuya Bono, sa lugar din ng Nanay, wala ni konting hiya kung ipinakita ang kabaklaan ko. Kabaliktaran naman sa lugar din na tatay sa Solano, Nueva Vizcaya na hanggat kaya ay itinatago ko dahil una sa lahat, ikinahihiya din naman ako ni tatay at mga kapatid ko sa ama. Ang pagiging bakla ko daw sa kanila ay isang bagay na dapat kong pagsisihan. Sabi pa nga ni tatay noon ay, bobo daw lahat ng bakla dahil hindi raw nila iniisip ang kanilang kinabukasan na sila ay mabubuhay ng mag-isa. Hindi ko na lang pinansin ang salitang yun ni tatay noon. Sanay na ako sa lahat ng masasakit na salitang binibitawan niya patungkol sa aking gender preference. Pero kina nanay nga, it was a blessing kasi si nanay na nagluwal sa akin ang unang tumanggap sa kabaklaan ko. Pero doon sa Camansi Norte, Numancia, Aklan ay nalunod sa dagat ang kabaklaan ko. Tinangay ng alon at baka sumanib ang espiritu ng pagkabakla ko sa isang galunggong at ito ay dahil kay Lely.
Nagtatrabaho si Lely bilang sales lady sa siyudad ng Kalibo pero tuwing day off niya ay umuwi siya kaya nakilala ko siya at kaagad ding nakasundo dahil sanay daw siya sa mga bayot. Nung una ay Bay ang tawag sa akin ni Lely. Sa amin sa Nueva Ecija, ang Bay ay shortcut naman ng Abay na ang ibig sabihin ay kaibigan. Normal lalo na sa aming baryo ang magtawagan ang magkaibigan ng Abay o kaya Bay. Kaya lang si Lely pala, ang tawag niya sa akin na Bay ay shortcut ng bayot. Pero hindi ko maintindihan noon kung bakit okay lang na tinatawag akong Bay ni Lely kasi talagang nakakatuwa siya. Masayahin siya, Kuya Bono, at bihasang magtagalog pero normal talaga sa kanila ang kakaibang accent sa pagtatagalog na noong una ay tinatawanan ko talaga. Nagkakuhanan din kami ng Facebook at cellphone number ni Lely at sa chat lang niya nasabi sa akin na may problema pala sa relasyon nila ni Kirin na that time pala ay 2 taon na niya ng jowa sana pero 5 months na raw silang cool off o break. Si Lely ang nakaisip na magpanggap daw akong jowa niya. Subukan daw naming pagsilosin si Kirin. Sabi ko nung una, ay ayoko, baka bugbugin pa ako ni Kirin. Ayaw mo pa nun? Kapag binugbog ka niya, yayakap ka sa kanya, hahawakan mo ang gusto mong hawakan sa kanya. Nagagayaw ko, masakit yun. Tanga, hindi ka bubugbugin nun. Baka takot nga yun sa iyo kasi mas malaki ang katawan mo. Well, true to life naman ang sinabi ni Lely na mas malaki ang katawan ko kay Kirin at baka mas matigas pa nga ang mga muscles ko kasi lumaki ako sa mabibigat na trabaho. Nabuhay lang talaga ako sa ilusyon na babae ako. Sexy ako pero ang totoo, lalaking lalaki ang itsura ko at hindi ako gwapo. Kamukha ko ang tatay namin na talagang iniwasan din ng kapalarang maging gwapo. "23 na ako noon kakwento pero parang immature pa. 24 namang pareho sina Lely at Kirin that time at napapayag ako ni Lely na magpanggap nga na bago niyang jowa para pagsilosin si Kirin. Isang hapon sa tabing dagat, magkasama kami ni Lely. Tambayan kasi yon ng mga tao kapag palubog ng araw. Biglang kumapit si Lely sa braso ko. Andyan na siya, akbayan mo ako, utos niya. Kaya lang pagkakita ko naman kay Kirin ay ako naman ang kinilig. Ba't ba laging walang damit yan? Siya ba ang lifeguard dito sa beach? Tanong ko pa. Ganyan talaga yan kapag tag-init. Magdadamit lang yan kapag pupunta ng bayan. Dumikit ka pa sa akin para mas convincing. Bulong niya nakangiti. Nakita ko sa mukha ni Lely na umaacting siya. Siya ang dumikit ng husto sa akin kaya dumaiti sa gilid ng dibdib ko ang gilid ng dibdib niya. Ramdam kong tumayo ang mga balahibo ko noon pero hindi ko maintindihan kung pandidiri ba yung naramdaman ko o ano. Basta tinayuan ako ng mga balahibo. Ngiting aso naman si Kirin nung matapat sila sa amin. Talagang ang lakas ng sex appeal niya kakwento. At sa salita nila, ang sabi ni Kirin ay, ang close niya naman, para kayong magjowa. Ano daw? Tanong ko kay Lely kasi yung jowa lang talagang naintindihan ko. Huwag mo siyang pansinin, honey. Naka-ismid na sagot sa akin ni Lely. Okay, honey. Sagot ko naman pero kaagad tumawa si Kirin. Honey? As in magjowa kayo? Sabi niya sa Tagalog na. Bakit pre? Masama ba? Sagot ko naman. Pre ha, di ba bakla ka? Si Lely ang sumagot. Oo, bakla siya pero mas malaki ang ano niya kesa sa'yo. Napamulagat na lang ako sa sinabing yun ni Lely. Pero sa totoo lang kakwento, yun ay isa sa mga sekreto ko. Dax talaga ako kaya never akong naghubad kapag nakikipagtalik ako noon sa mga kapwa ko lalaki. Kasi ayoko makita nilang tinatago ko. Baka kasi ma-insecure lang sila.
Parang napahiya naman si Kirin sa sagot ni Lely. Namula ang mukha at umalis na lang kasama ang kaibigan niyang ngingisi-ngisi lang. Tinanong ko naman si Lely noon, "Bakit? Nakita mo na ba yung kay Kirin?" "Oo naman, jutay siya." "May nangyari na sa inyo?" "Oo, maraming beses na." "Ganun?" Tila di makapaniwalang reaction ko kasi sa baryong pinagmulan ko ay konserbatibo pa ang mga babae. Natinag lang ako noong muling nagsalita si Lely. "Pero kahit jutay yun, bay, mahal ko siya. Kaya nasasaktan ako na nagkakagusto siya sa iba." Nung time na yun kakwento ay cool off sina Lely at Kirin, at sa totoo lang, nung medyo magtagal ay hindi na ako natutuwa na nagpapagamit ako sa kabobohan ni Lely na magkunwaring jowa niya kasi lumalabas na mas bobo ako. Nakilala ko rin ng lubos si Lely noon. Pang-apat na boyfriend na pala niya si Kirin at lahat ng apat na yon ay nakasex niya. Ibig sabihin, hindi masyadong pinangalagaan ni Lely ang pagkababae niya. Masyado rin siyang nagbigay ng sobrang tiwala at pagmamahal sa apat na yon, pero si Kirin daw talaga ang talagang sobra niyang minamahal. Tinanong pa niya ako minsan, "Ano kaya kung ako na lang magpakumbaba kay Kirin? Hindi naman niya ako sinusuyo eh. Baka mamaya tuluyan na siyang maagaw sa akin ni Maricar. At ako ang mawalan." Si Maricar ay taga roon lang din sa Kamansi. Isa itong practice teacher noon. Simple ang itsura pero mukhang matino at ayon pa sa mga kapatid ko sa ina ay sobrang bait daw ni Maricar. Dahil dito ay naunawaan ko ang paghina ng loob ni Lely na baka tuluyan na siyang iwanan ni Kirin. Gayunpaman ay trinay kong palakasin ang loob ni Lely noon. Ang sabi ko, "Sa tingin ko, hindi siya papatulan ni Maricar. Malapit ang maging ganap na teacher si Maricar, samantalang si Kirin, gwapo nga pero dakila namang tambay. May kaya sila, bay, at nag-iisa siyang lalaki. Tagapagmana yun sa ari-arian ng papa niya." Ito ang depensa ni Lely. Kinahaponan noon, araw ng Miyerkules, tandang-tanda ko, magkasama kami ni Lely na bumili ng kamoting kahoy dahil nag-crave bigla si nanay ng cassava cake. Sinamahan ako ni Lely sa nagbebenta ng kamoting kahoy at nadaanan namin ang elementary school kung saan namin nakita si Kirin nakausap si Maricar sa labas ng gate ng school. Alam kong kaagad nasaktan si Lely sa nakita niya. Kitang-kita ko ang paglungkot na mukha niya at itinago lang niya iyon sa pamamagitan ng pagngiti at pagsasabing, "Okay lang, okay lang." Kinagabihan dumating si Lely sa bahay ni nanay, bagay na ipinagtaka ko kasi day off niya ng Miyerkules pero dapat bago gumabi ay nakabalik na siya ng Kalibo kasi may trabaho na siya kinabukasan. "Bay, tara sa baybay. Magdala ka ng backpack." Sabi niya nung labasin ko siya sa kalsada. Sinunod ko na lang siya. Ang backpack ay pinaglagyan namin ng binili naming 4 na bote ng Red Horse at mga sitsiriyang pulutan. Hindi rin kami dumaan sa main road papuntang dagat. Dumaan kami sa rough road na kalsada papunta sa village ng mga Muslim. Walang gaanong bahay doon, lalo na nung malagpasan na namin ang Nur Allah Village. At noon na nagsimulang umiyak at magsisigaw si Lely dahil sa kanina pa niyang tinitimping sama ng loob. Dahil sa nakita niyang masayang pag-uusap ni na Maricar
at Kirin. Pasimple kaming tumungga ng Red Horse sa tabing dagat. Nakasalampak lang kami sa buhangin at panay ang emote ni Lely. Nagsimula lang akong matakot nung masambit niyang maglulunod na lang daw siya sa dagat. At noong may tama na nga siya, bigla siyang tumayo at tumakbo palusong sa dagat at ako, natural, mabilis ko siyang sinundan. Hindi ako eksperto sa paglangoy lalo na sa dagat dahil walang dagat o ilog man lang sa amin. Sa irigasyon lang ako natutong lumangoy nung bata ako kaya nung maabutan ko si Lely sa medyo malalim ng bahagi ng dagat, sa tingin ko'y ako pa ang kumapit sa kanya. Napayakap ako. Wala na akong pakialam noon kung saang parte ng katawan niya ako napahawak at oo, may pagkakataong nasunggaban ko ang kanyang malambot na dibdib. Sigaw ako ng sigaw sa kanya na huwag siyang magpumiglas at sumama na lang siya sa akin sa pampang. Hanggang sa bigla niyang isinampay ang dalawang braso niya sa balikat ko at kasunod nun ay ang pagsunggab ng mga labi niya sa labi ko. Siniil niya ako ng halik. Nagulat ako nung una. Naramdaman ko rin ang pag-alis ng kanang braso niya sa balikat ko at lumipat ito sa aking junior na hindi ko mawari noon kung bakit galit nakababad pa sa tubig. Pinalis ko nung una ang kamay ni Lely nung sunggaban niya si Manny pero napakakulit niya kaya hinayaan ko na lang at natinag lang kami nung may isang batang babae ang sumigaw sa kanya ng "Lely, si Katong! Hinahanap ka! Andun na siya sa ilawod!" Noon ay nataranta si Lely, kay bilis niyang umahon at tumakbo palayo. Tinuntun lang nito ang dalampasigan. Sinundan ko naman matapos kong ibalik sa backpack ang mga bote. Naabutan ko siya sa parting parang mababaw na ilog o sapa, yung bukanan nito para kumonekta sa dagat. Tinawid niya ito, lampas dibdib. Nakataas ang kamay niya para hindi mabasa ang kulay neon green na pouch niya, tila nag-glow in the dark. Maliwanag ang buwan noon pero takot pa rin akong basta-basta lumusong sa parang sapa na yun pero dahil kinaya niya, kinaya ko rin. Pagsampa niya sa pampang ng sapa, inilaw niya ang cellphone niya para tanglawan ako sa aking pagsampa naman. Pero nung nakasampa na ako ay muli siyang nagmadaling lumayo. Nahulog pa ang ilang coins mula sa pouch niya pero hindi niya napinulot. Umabol pa rin ako sa kanya. Hindi siya sumasagot sa napakaraming tanong ko. Parang takot na takot siya. Hanggang sa may parting lumihis na siya ng dalampasigan at isang kalsada ang pinasok. Medyo paliko yun pero noong padiretso na siya ay hindi ko na siya makita sa kalsada. Pagtapat ko sa isang gate na akala ko'y malaking bahay, may sumitsit. Paglingon ko, si Lely pala. At hindi pala yun malaking bahay kundi hotel. Tandang-tanda ko pa ang pangalan, Doña Crispina Resort Hotel. At hindi na yon sakop ng Barangay Camansi Norte kundi Navitas na. Noon ko palang parang naramdaman ng pagod, ang haba ng aming nilakbo, nilakad at tinakbo, combined. Pumasok siya sa hotel, sinenyasan niya akong sumunod. Kumuha siya ng kwarto at doon nakakwento na ganap ang never kong inasahang mangyari sa buhay ng isang baklang katulad ko noon, ang makatikim for the first time ng isang tilapyang hilaw. Ewan ko kakwento parang wala ako sa katinoan noon. Sunod-sunuran ako kay Lely. Hanggang sa natangin na lang ako pero nung mga sandaling nakaibabaw ang katawan ko sa maputi at malambot na katawan ni Lely ay parang naramdaman kong sumanib ang espiritu ni Gardo Versosa sa pelikulang Machete sa katawan ko. At si Lely naman ay kay lakas ng mga halinghing na ewan ko kung bakit lalo pang nagdudulot ng gana sa akin para gawin ang dapat kong gawin. Pinagbuti ko pa. Sinunod ko lang ang utos ng katawan ko dahil wala pa naman akong karanasan sa ganun noon. At habang sinusunod ko ang body language ko, panay naman ang halinghing ni Lely at ang mukha niyang
tila nasasaktan pero nasasarapan ay lalo pang nagtulak sa akin para paghusayin ang ginagawa ko. Pagkatapos namin ay matamis ang ngiti niya, pakagat-kagat pa ng kanyang natural na mapupulang labi. Bakit mo ba tinatakbuhan yung katong na yun? Tanong ko pero ang sagot niya, totoo palang Dax Kalindon. Sayang ka. Ba't di ka nalang magpakalalaki? Gaga, sagutin mo yung tanong ko. Sino ba yun at bakit kailangan mo siyang takbuhan? Yun lang naman ang papatay sa akin. Papatay? Ba't ka siya papatayin? Kuya ko yun, panganay namin. Malaki ang galit niya sa akin. Bakit ano bang kasalanan mo? Bago mamatay ang aming ina, naibenta ni mama ang bahay at lupa namin. Yung pera, ginamit nung una sa pagpapagamot niya. Kaya nga hindi na nga gumaling kaya't yung ibang pera, ginamit sa burol niya pati sa pagpapalibing. At yung natira, pati yung mga abuloy, akin na. Sinolo mo? Oo, ako lang naman ang naiwan sa kanya eh. Ako lang ang nag-alaga sa kanya, yung mga ate at kuya ko walang paki sa kanya. Pero si Katong, nasa Maynila kasi siya noon. Nagpapadala siya paminsan-minsan dati pero nung mamatay si mama, hindi siya umuwi. Kaya halos ako lahat ang nagtrabaho at saka si Tita Mena, bunsong kapatid ni mama. So galit sa iyo yung kuya mo dahil sa perang iniwan ng mama niyo na sinolo mo? Oo, pero bago siya umuwi dito, lagi kami nag-aaway sa messenger. Minumura niya ako, minumura ko rin siya. Ay yung tatay niyo nasaan? Matagal ng tigok yun. Malaki ba yung bahay niyo? Bakit kailangan ibenta yun? Tuloy, nakikitira ka sa tita mo. Akala nga kasi ni mama gagaling pa siya kung magpapagumot siya. Yun kasi ang sinabi ng unang doktor niya. Gusto niyang gumaling kaya binenta namin yung bahay at lupa. Malaki din yung bahay at maluwang yung lote. Kaso, malala na pala ang breast cancer niya. Sabi ng dalawang doktor na huli namin pinuntahan. Hinintay na lang talaga ni mama yung time niya. At nasa tabi niya ako lagi. Kaya siguro naisip niyang sa akin na lang siya mag-iwan. Pero nagalit sa iyo mga kapatid mo. Paano kung magkikita-kita ulit kayo? Hindi na siguro kami magkikita-kita ulit. Pati ikaw, Bay. Baka hindi na rin tayo magkita. Magpapakalayo-layo ako. Pero bago ka umalis, pwede bang umisa ulit tayo? Baka sakaling maging lalaki ka na ng tuluyan. Mag-aalas 11 na ng gabi nung iwanan ko si Lely sa hotel na yon na parang bahay lang. Sa mga kalsada na ako dumaan, nagtanong-tanong na lang ako hanggat sa makauwi ako sa bahay ni nanay at nadatnan ko silang nag-aaway ni Lola dahil sa stepfather ko na pinalayas daw ni nanay. Ang nadatnan kong salita ni Lola kay nanay, nagturid kit dita rupang mamang papanaw kenkwanat ket dayo ka lang ditoy. Adda kami pa'y dito'y Linet. Di na kami lang imbaba inanin. Gustong gusto ko kapag nag-iilokano si Lola. Para siyang karakter sa mga drama sa radyo na pinapakinggan ng mga taga Nueva Vizcaya nung tumira ako doon. Pero pag kasi ako, porke lumaki ako sa Nueva Ecija ay nasanay ako sa Tagalog pero nakakaintindi at nakakapagsalita rin ako ng Ilocano. Nahihiya si Lola sa stepfather kong pinalayas nga ni nanay nung gabing yon dahil lang sa ginabi daw ng uwi si Tito Jack at nakainom pa. Dahil doon, nagpasya na si Lola na umuwi na kami ng Nueva Ecija, kinaumagahan. Pero nung gabi pa rin yun, pasado alas 12 na ng madaling araw ay may narinig akong sumisit-sit sa kalsada. Pagtanaw ko sa bintana, nakita ko sina Joey at Kirin. Nakita din nila akong sumilip sa bintana. Nakangiti sila. Kinabayan ako. Dugudug ang dibdib ko noon. Nagdududa sa motibo nila pero sumanib na ulit sa katauhan ko ang espiritu ni Jezebel kaya nilabas ko sila.
Niyaya nila ako sa kubo ni na Joey at doon sa halagang 500 pesos ay naisubo ko si Kirin ng buong buo. At tama si Lely. Jutay nga lang si Kirin. Two days later, balik sa dating buhay sa San Jose. Pero si Lola Selly, biglang naisipan na pag-aralin daw ako dahil wala daw siyang nakikitang future ko sa pagtitinda ng merienda at pakikipag-arawan tuwing taniman. Isa pa, madalang na ang trabahong pang-arawan sa bukid noon dahil uso na ang halimaw o yung reaper. Yun ay malaking makina na naggagapas na at naggigiik na rin ng palay. Graduate naman ako ng high school kaya't sino bang ayaw mag-aral ulit, di ba? So nag-enroll nga ako ng BSIT sa CRT San Jose Campus. Pinilit kong matuto kahit mahirap dahil matagal akong nahinto. Liban sa napag-aaralan sa school ay nagre-research pa ako sa internet lalo na tungkol sa computer studies. Maraming istorbo sa totoo lang, maraming boys and girls ang nakaagaw ng atensyon ko. And yes nga pala kakwento, that time ay hindi na ako bakla. Bi na ako, bisexual, silahis, double blade. Nagkakagusto na rin ako sa babae at sa mga girls ako naging mas close while medyo umiwas ako sa mga boys. Sa mga girls kasi, barkada ang turingan pero kanya-kanya kami ng gastos. Samantalang pag boys ang kasama ko, puro sila buraot kaya magastos. Buti naman sana kung may sarili na akong pera. Binibigay lang naman ng lola ko at galing lang din yon sa anak niyang Amerikano. Isa sa mga barkada kong babae ay si Elaine na simple lang pero nahulog talaga ang loob ko sa kanya. Sa paraang pabiru-biro ay sinasabi ko sa kanya na liligawan ko siya. Pero syempre hindi sila naniniwala kasi boses bakla ako. At kahit matigas ang mukha at katawan ko ay malambot naman ang kilos ko. Tinatawanan lang ako ni Elaine. Naghintay ako ng tamang pagkakataon na makausap ko siya ng seryosohan na dalawa lang kami. Valentine's Day ng 2022 ay nataong kami lang dalawa ni Elaine sa magkakabarkadang pumasok ng school dahil nakipag-date ang ibang friends namin. Uwian ng hapon yun. Inaaya ko siyang kumain ng hapunan pero ayaw niya. Darating daw ang mama niya sa boarding house nila. Okay. Kako kaso may dinugtong siya. At saka baka sabihin pa ng mga tao nakadate kita. Ang sagot ko naman, bakit masama ba yun? Totoo naman gusto kita, Elaine. Kahit malambot ako, pusong lalaki ako. Ano? Diyos ko, Lyndon, kinikilabutan ako sa'yo. Alam mo, kung gusto ko magka-boyfriend, marami dyan. Mga totoong lalaki pa, mga gwapo pa. Sige, mauna na ako. Nasaktan ako kakwento. Muntikan pa nga akong maiyak noon. Sabi ko sa sarili ko, mahirap palang maging lalaki kung hindi ka gwapo. May insulto ka na, masasaktan ka pa. Isa bang pangit pala sa pagiging lalaki ay kung kailan ka ni-reject, hindi mo pa tatanggapin ka agad. Matcha-challenge ka pa. Susubok ka pa, hindi lang minsan kundi hanggang mapasagot mo na kung swerte ka. Pero kung hindi, kagaya ko, sa halip na bigyan ako ng chance, iniwasan pa ako matapos sabihin, alam mo na aalibad ba rin ako sa iyo, Lyndon? Mamili ka na lang, okay? Iiwas ka sa amin o ako ang iiwas sa inyo?
Masakit yung salitang naaalibadbaran kasi para kang isang bagay na hindi talaga kanais-nais. Yung tipong nakakasira ka ng araw o mood. Umiwas na lang ako kakwento. Pero dahil affected ako noon ay muntikan pa akong mawalan ng ganang mag-aral kasi nasasaktan ako kapag nakikita ko si Elaine. Isang umaga, nagising ako mula sa isang panaginip. Napanaginipan ko si Kirin. Masarap ang pangyayari sa aking panaginip pero nabitin ako kasi nagising na ako. Noon ay nasabi ko sa sarili ko, bakit ba ako nagpapakalalaki? Mas masaya namang maging Becky. Nagladlad na lang ulit ako kakwento. Nakibarkada ako sa mga Becky sa ibang department and yes, muling naging masaya ang buhay ko. Noon ko na pagtanto na ang pagiging bakla ko ay mind conditioned lang. Gabi ng linggo, nag-evening mass kami ni Lola. Kumain din kami sa Jollibee at habang kumakain kami ay nag-ring ang messenger call. Hindi pamilyar sa akin ang tumatawag. Iris Melody ang pangalan at bulaklak lang ang profile picture kaya hindi ko sinagot. Pero nag-chat siya. Binasa ko at napanganga ako sa nabasa ko. Hi Lyndon, si Lely ito. Nanganak na ako. Ikaw ang ama. Pinabasa ko din kay Lola ang message ni Lely at hindi siya makapaniwala. Sunod-sunod ang naging tanong niya. Nung magtago si Lely, nagpalit siya ng SIM card at nag-deactivate ng Facebook kaya nawalan kami ng communication. Ako naman si Gaga, lahat ng nagpapaad sa akin sa Facebook, kinukonfirm ko at hindi ko alam na kailan lang ay na-confirm ko pala si Lely. Kasama pa namin si Tito Brennan, Amerikanong anak ni Lola Selly noong puntahan namin si Lely sa Lipa City, Batangas. Inuwi namin sila ng aming anak dito sa San Jose City. Si Lola Selly ang nag-decide na iuwi namin sila. Matapos siyang tumawa nung makita ang mukha ng anak namin ni Lely. Ang sabi niya, walang kaduda-duda, anak mo nga yan. Sa lapad pa lang ng ilong hindi maipagkaila. Sa ngayon kakwento ay third year college na ako and at the same time ay tumutulong sa business ng partner ko. Yes kakwento, hindi pa kami kasal ni Lely. Gusto ni na Lola at Tito Brennan na makasal na kami pero ayaw pa ni Lely dahil hindi pa raw niya nakikita na magiging maayos akong asawa. Pasado na raw ako sa pagiging ama pero maging asawa, nag-o-observe pa siya. Nagsisikap akong maging karapat-dapat kay Lely. Sa totoo lang, sobrang thankful ako na bahagi na siya ng buhay ko ngayon, ina ng anak ko at determinado akong magbago. Mula nung inuwi namin sila dito, nagtino na talaga ako. Sa kanila ko na lang inaalay ang buhay ko. Marami na akong pangarap para sa kanila. May mga pagkakataong napapalingon ako sa iba, babae o lalaki pero eksperto na akong mag-refocus sa utak ko. Iisipin ko lang ang anak ko or titingnan ko lang ang wallpaper ng phone ko, picture naming tatlo, ako, si Lely at anak naming si Leonard, okay na ako. Nakafocus na ulit ako at gusto kong balang araw maging proud sa akin ang anak ko. Hanggang dito na lang muna kakwento at sana'y mabasa mo rin ulit itong kwento ng buhay ko. Umaasa, Lyndon.
Kakwentong Lindon, asahan mo na may mababasa ka sa comment na bitin ang kwento mo sapagkat hindi pa nga kayo kasal. Gayunpaman ay lagi kang merong pagkakataon na magpadala ulit ng pangatlong bahagi ng iyong kwento. Ngayon pa lang ay binabati na kita at gusto kong malaman mo na tama yung iyong desisyon, lalo na at meron ka na rin ng damdamin para sa mga babae. And mahal mo ang iyong partner at may anak kayo. Tama na siya ay inuwi nyo at sana'y magtuloy-tuloy na talaga ang magandang samahan. Sana makasal na rin kayo in the near future at magpatuloy ka lamang sa iyong mga ginagawa. Ang pagpapakabuti at pagiging responsable sa iyong mga mahal sa buhay. At higit sa lahat, magtapos ka at magkaroon ng magandang trabaho upang sa ganoon na hindi ka mananatiling dependent sa iyong lola at sa iyong Tito Brennan. Gawin mo tama. Gawin mong inspirasyon si misis mo o partner mo at ang inyong anak. Again, Kakwentong Lindon, maraming salamat sa iyo. At ngayon sa ating mga shoutout. Mula sa Facebook, syempre kung saan tayo nag-post nitong kwento ni Kakwentong Lindon. Nanguna si Julie F. Garcia Garasi. First, Kuya Baro, shoutout na laging nag-aabang here in Singapore. God bless you also, Julie F. Garcia. Eds Camayo Sinfuego. Shoutout to you, abangers here in Cabagan, Isabela. Ay, nasa Hong Kong pala siya, pero mula siya sa Cabagan, Isabela. Ryle Cabanit, shoutout to you, ganun din kay Debs Diwinet. Paano basahin to? Diwinet o Diwinet? Cold morning, Kuya Baro, shoutout sa lahat ng abangers tulad ko. Thank you sa new upload at dadinggen habang naka-admit dito sa hospital. Makaboring dito yan. God bless. Ayan, pagaling ka, Debs, ha? Gurbak says, hello Kuya Baro, salamat, may aabangan na naman. And Len Soriano Ligutan, shoutout to you. At shoutout sa mga tropa kong abnormal here in Hong Kong. And Barbie de la Cruz Almasan, kumusta? Okay lang. Shoutout sa aking kapatid dyan sa Kawayan City, Isabela, si May de la Cruz Almasan at Daisy Almasan sa Riyadh, Saudi Arabia. Maraming salamat, Barbie. At ito naman mula kay Erwin Velasco Uba. May aabangan na naman. Always listening to your YouTube channel. Maraming salamat, Erwin Velasco Uba, at shoutout sa iyo sa iyong pamilya. KC ng Ilocos Norte, shoutout sa iyo, KC. Sodla A. Arlene, good day Kuya Baro, shoutout sa mga anak ko dyan sa Marus, Hacienda, Bagao, Cagayan na mag-graduate ngayon. Angel at Siren, proud mama here. Mga anak, congratulations, aral mabuti mga anak. At pati na rin sa asawa ko, Lakay, ingat ka kanayon. Thank you. Di amin, lalab ko na kanamin ng mga anak mo. Arlene Aldos ng Malaysia pala. And Emma Cardena, shout out to you. At Maricel J. Mesana, shout out to Pabono. Sa bagong story, always abangers kami ng sister ko, Mary Rose Garganian ng San Jose del Monte, Bulacan. Kapag naririnig ko yung San Jose del Monte, naaalala ko si Juan. Ano na ang pangalan niya? Nakalimutan ko na. Naaalala pa, nakakalimutan. Yung unang part ng kwento niya ay, ang title yata ay Lumang Simbahan. Basta yung Juan, pinagsawantalan siya ng bumarito o yung nagbibinata pa lang, siya ay nasa tamang edad na, yung lalaki ay bata pa. Pero pinanindigan siya. Doon nangyari yun eh. Yung pagpunta pa niya nga doon sa simbahan ng San Jose del Monte, hindi ba? Naalala niyo ba yun? Anyway, Maricel J. Mesana, maraming salamat sa iyo. An Ignacio ng Sampaloc, Cabaton, Isabela, shout out to you. Dang Tolosab, shout out. Salamat sa bagong upload. Abangar here in Hong Kong. Thank you, Dang. And Merly Labang Aquino, Kagurungan, shout out to Ebono from Ugad, Cabagan, Isabela. Lagi po akong nakikinig sa mga upload mo simula nung unang pagbabasa mo ng love story. Shoutout din sa dalawang anak ko, Josh Philip and Jaymar Jr. Kagurangan. Love na love kayo ni Mama. At sa asawa ko na si Oliver Kagurangan, I love you so much. Yun. Lani Balinan Ligutan Bakay, may aabangan na naman. Thank you so much and God bless you to Lani.
Jaime Gabayan Ruiz II. Masyado Kuya Bono from Solanan, Nueva Vizcaya, Agyaman, Kabsat. Levelin, sabi naman niya, good morning Kuya Bono, you're solid banger here in Hong Kong. Masyado po ulit kay Jay Fernandez ng Hita, Japan. Salamat po and God bless you always. Same to you. At kay Jay Hernandez ng Hita, Japan. Hi sa'yo mula kay Levelin. Maricel Tamaya Vicera, thank you again Kuya Bono. Shoutout sa lahat ng OFW dito sa Hong Kong from Xiaokiewan, Hong Kong. Sana tama yung bigkas ko. Ingat, sobrang lamig ngayon. Wow, sana all. Zoyong, shoutout to you. At shoutout kay Ate Jarige. Pakitama nyo naman ako sa mga pronunciation ng mga lugar ninyo at mga pangalan. Ano? Pwede kayong mag-comment upang sabihin sa akin kung paano yung tamang bigkas, mga pangalan nyo, at mga pangalan ng lugar kung saan kayo naroon. Nichols Lincoln Redberg, thank you. May bagong mapapakinggan ulit. Maraming salamat. Nicholas Lincoln Redberg. Lani Ando Tolero says, hello Kuya Bono. Thank you for another story. More story po. Come, stay safe, and more story to come. Stay safe and God bless you too, Lani and Dr. Lero. Melanie Castro sa Hello Kuya Bono, tagal na di nakapagpa-shoutout sa Bangay in Montalban, Rizal. Melanie, maraming salamat. Shai Ila says, salamat Kuya Bono, may mapapakinggan na naman. Pa-shoutout po kami dito sa Cabecera 23, City of Ilagan, Isabela, na laging nakikinig sa mga magaganda na story nyo. Thank you, Shai Ila. Jaisel Joy Duldulao, salamat Kuya Bono, may aabangan na naman at salamat po sa pa-shoutout. Pa-shoutout ulit sa lahat ng Duldulao family, especially sa mga kapatid ni Papa sa Gataran. Miss you all and see you soon. God bless and more power. Jaisel Joy Duldulao. Jam Malana, you're always a banger Kuya Bono from Fanling, Hong Kong. Shout out sa mga sisters in Christ ko, LGN3 family ng Jesus is Lord Church ng Sheikh Kip Me. Maraming salamat. From Jam Malana. Laika Valiente, I'm waiting na ma-upload this. Shoutout ko na lang si Baby Loves ko, Alan J. Soberano. Winin Pogi kan, sabi ni Laika Valiente. Vicky M. Batarina, shoutout. Your Kuya Bono, always sa Banghi in Taiku, Hong Kong from Cagayan Valley. Thanks a lot and God bless you to Vicky. At si Clarence Kumaid Ngateb naman, shout out sa iyo, Clarence Kumaid Ngateb. Mary Rose Cabrera Paralag, shout out po ako, Mary Rose Cabrera Paralag from Dada, Tugigarao City. Araw-araw po ako nakikinig sa inyo kahit nasa trabaho. Pag sole duty ako para hindi ako maboring. Thank you. May bago na ulit. Maraming salamat Mary Rose Cabrera Paralag ng Dada, Tugigarao City. Nadadaanan yan kapag kayo ay pupunta sa city proper from Isabela. Crystal Calabiao si Baluca, shout out to you. Emmy Cabral Ormanita, shout out po from Lasam, Cagayan, pero nasa Hong Kong po sa kasalukuyan. Kuya Bono, kanayon na kagdingdingig, libangan ko na po araw-araw ito. Maraming salamat Emmy Cabral Ormanita. Rahima Sanday Budi, assalamualaikum. Shout out po sa mga kapatid ko sa pananampalataya. Eid Mubarak sa aming lahat from Cotabato City po. Oo nga pala, Eid Mubarak sa lahat ng mga kapatid nating Muslim ngayon. Ngayong araw na ito, holiday. Ayan. Maraming salamat Rahima Sanday Budi. Geraldine, Dalit Makabagal Piedad. Wow, parang maganda to kasi yung title pa lang po ng kwento maganda na. Pa-shoutout po kayo Bono from Alicia Isabela, bungangera ng Barangay Zamora ni Ataman Mayat. Geraldine, Dalit Makabagal Piedad. Sana meron din ganyan dito sa amin. Mary Joyce Maborang Corpus, Odlus Malu, salamat. Bakit Malu, may papakinggan naman sa nag-comment siya actually dun sa comment ni Odlus Malu. Blessed morning Kuya Bono, you're always listening here in Lam Tin, Hong Kong. Shoutout po kay Mary Joyce Maborang Corpus ng Tai Kushing, Hong Kong, laging nakaabang sa mga upload
i-shout out kita Bakit Joyce. Ayan, nag-reply naman si Bakit Joyce. Maborang korpo, salamat Bakit Malu. May papakinggan naman. Nagsasama-sama ba kayo kapag day off? Nung nag-abroad ako sa Saudi Arabia, buti na lang may mga nakilala din akong kaibigan. Kapag Friday, mga nakakasama ko naman silang mag-bonding sa labas kapag may pera. At nakakamiss din ang magtrabaho sa ibang bansa, no? Anyway, Ling Tumbali Kabagwan, yes, meron ulit akong aabangan. Salamat your Kuya Bono sa mga upload mong stories lang. Libangan ko habang nagwo-work pa. Shout out Kuya Bono, always bangers here in Hong Kong. Mula kay Iling Tumbali Kabagwan, may nag-comment sa kanyang comment. Iling Tumbali Kabagwan, marik magina na coffee signal ko. Na coffee. Hindi ako makapakinig, mahina ang signal ko, sabi niya. May mga konti ako nalalaman sa Ibanag eh. Ibanag to, di ba? Marik magina. O, itawis. Sabi naman niya, PM mo antena cellphone mo san. Insan pala niya. Si Jake Leones Kusipag. Edin Batang Imapile, salamat po. May papakinggan ulit. Shout out to you, Edin Batang Imapile. And taga Aringay La Union pala itong si Edin Batang Imapile. Shout out sa'yo. Wakwang Pascual Tihada. Wakwang Pascual Tihada. Hi, your Kuya Bono. Mainit na tanghali po sa inyo. At sa mga nanonood, ito naman, may papakinggan na naman po halos lahat po. Papakinggan ko ay ang gaganda po, halos po ang ganda. Hi sa family, malabo yung aking salamin, pasensya na kayo ha. Hi sa family Tihada sa Reyna Mercedes Isabela. Wala kay Pokwang Pascual Tihada. Sabi naman ni Shai Shane Yuken Sevilla Ongoko. Thank you, always a bangers here in Sinwu District, Taoyuan, Taiwan. Sana tama yung aking pagbigkas. Shai Shane Yuken Sevilla Ongoko. Tamang Elmer, shout out to you. God bless po, it's me, Elmer Tamang. Olivia Pulido Tasio, abangan ko talaga yan. Pa-shout out Kuya Bono, mga abangers mo dito sa Baguio, Nueva Vizcaya. Number 1 ka dito sa amin. Wow, agyaman kakabsat. Olivia Pulido Tasio. Daisy, shout out to you. Marie Chris ka lang, thank you Kuya Bono. Bago na naman papakinggan, pa-shout out sa mga abangers mo dito sa Hong Kong. Bigalapan, yes, may papakinggan na naman ako. Maraming salamat, Bigalapan. Daisy Bell Bachas Rivera Agaid, late na ako mag-comment Kuya, busy kasi Ramadan dito sa Oman. By the way Kuya, shoutout mo man family ko, Agaid family dita, Apayaw and family Rivera dita Isabela, Agyaman, Kabsat. Praise Q Bonilla, ano po title ng short story niya Kuya Bono? Parang Saving Lola. Saving Lola. Relasyon TV pa ang pangalan noon ng Kahugot TV. 2021, February yata noon. Panghuli sa ating shoutout, Deja JS, let's grow together, Lods. At oo nga pala, meron tayong mensahe mula sa isang dating tagapakinig natin nung DJ pa tayo sa radyo na ngayon ay isa ng abogado. Ito pala mga kakwento, mga kaabangan, no? Sabi niya, ito yung kanyang mensahe. Good morning po. Avid fan mo ako since high school. Malaking tulong kung sino man ako ngayon dahil sa mga narinig kong kwento mo. May maliit sana akong hiling na pabor sa iyo kung pwede. Salamat. Pa-promote po sana ang aking Facebook page para sa mga taong di abot ng legal na serbisyo pero may Facebook. Salamat po. So itong si attorney ay pwede yata magbigay ng anong tawag dito? Payo sa inyo kung kayo ay may problema tungkol sa mga legal matters, may mga tanong kayo tungkol sa mga legalidad, kung may problema kayo like problema sa lupa or anything siguro na may kinalaman sa batas. Pwede nyong Muning silent. Ni uy. Bakit?
Ito ang Facebook page ni Attorney Alan A. Molina. Pasensya na kayo sa aking pusa. Ito ang Facebook page ni Attorney Alan A. Molina. Screenshot na lang natin at kung kayo mangailangan ng tulong o pagpapayong legal ay siguro i-follow po ninyo siya at maaari kayong magtanong sa kanya. Si Attorney Alan A. Molina. Hanggang sa muli mga kwento, stay healthy, stay safe, and God bless us all.